At ayan mga ka-crypto, ngayon po ay meron po tayong isang napakahalagang mensahe dito na direktang nanggaling sa CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse sa isa pong live interview sa CNBC. Habang ang buong market ay abala po sa mga daily price movements, may isang malaking katotohanan na binigyang diin ang ating mga analyst tungkol sa kung ano ba talaga ang nagpapatakbo sa halaga ni XRP. Ang analyst po dito na si X Finance Bull, ayan po siya, ay nagbahagi ng isang nakaka-impress na data. Yan po ang tinatawag na on-demand liquidity o ODL volume na XRP kung saan ay umabot na sa $1.2 billion noong first quarter ng taong ito, 2026. Ito ay hindi lamang basta spike. Ito po ay isang 45% year-over-year increase. Sa madaling salita, habang lumilipas po ang mga buwan, mas maraming institution ang gumagamit kay XRP hindi dahil sa hype, kundi dahil sa pangangailangan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang naging pahayag ni Brad Garlinghouse dito sa CNBC at kung bakit naniniwala siyang utility ang magdadala kay XRP sa susunod na level. Pero bago po tayo magpatuloy, ay mag-short technical analysis lamang po muna tayo dito kay XRP. At ayan, nakikita po natin na si XRP ay patuloy pong naglalaro pa rin sa presyong 1.0440. At ayan, gaya po ng aking naging technical analysis sa nakalipas na araw, ang magsisilbing sahig natin or ito yung pipigil sa pagbagsak na XRP ay ang major support natin sa 1.0169. Kitang-kita po natin na noong unang pinatamaan po ni XRP ang ating major support dito noong June 25 ay nag-consolidate na po siya dito. Kasi hindi po basta-basta ang major support natin na ito. Kahit na bearish po yung momentum or yung signals natin na nakikita natin dito, hindi po basta-basta mababasag ang $1 na major support natin dito. Pero wag pa rin po tayong pakakasiguro na mananatiling matibay ito kasi may chances pa rin na baka mabasag ito. At kung mabasag ito, asahan po natin ang patuloy na pagbagsak nito. At posibleng umabot po ito sa 0.85 which is ang ating sunod na major support. Kaya ayan mga ka-crypto, patuloy po nating bantayan ang 1.0169 na major support natin dito. At balikan na po natin ang ating balita dito. Bakit nga ba sabi ni Brad, utility ang pinaka-importante? Ayan, highlight lang natin. Brad told CNBC the truth on live TV. Utility drives value, not financial engineering. Ayan. Sa nasabing panayam ay naging direkta po itong si Brad Garlinghouse. Siya po yung ito nandito sa ating bandang kaliwa. Sinabi niya na ang financial engineering ay hindi sapat para magbigay ng long-term value sa anumang digital asset. Marami sa atin ang nag-aabang sa price action pero ayon po kay Brad, ang tunay na halaga ay magmumula sa kung paano ginagamit ang teknolohiya dito sa totoong mundo. Ito na po ang aking opinion dyan. Sa totoo lang, napakaganda ng punto dito ni Brad. Sa mundo ng crypto, madalas tayong makakita ng mga projects na umaasa lang sa financial mechanics. Yung mga paraan para artipisyal na itaas ang presyo. Pero ang sinasabi po ni Brad, kung hindi mo nare-resolba ang totoong problema ng mga customers, mawawalan din ng halaga ang asset mo sa katagalan. Para sa akin, ang pagkakaroon po ng $1.2 billion sa ODL volume ay patunay na hindi lang ito teorya. May mga kumpanya na talaga na gumagamit nito para sa kanilang day-to-day operations.
Kapag ang isang asset ay nagiging tool para sa pagpapadala ng pera sa buong mundo, nagkakaroon nito ng intrinsic value na mahirap alisin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa $16 trillion na bayad. XRP nga ba ang solusyon dyan? Binanggit po ni Brad Garlinghouse ang isang napakalaking numero. Ang Ripple ay nakapag-clear ng $16 trillion sa payments sa loob ng kanilang prime brokerage business noong nakaraang taon. Ayan, the company cleared, highlight lang natin, the company cleared $16 trillion in payments through its prime brokerage business last year. Yan. Pero ang nakakagulat dito, ang bahagi na dumaan sa digital assets ay napakaliit pa lang. Kaya ito po ang aking opinion dyan. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang laki ng oportunidad na yan. Kung ang $16 trillion na yan ay unti-unting maililipat sa blockchain, ang potential growth para kay XRP ay napakalaki. Ang 45% na paglago sa ODL volume ay parang early innings pa lang ng isang napakahabang laro. Ang institution ay hindi po basta-basta pumapasok. Kailangan nila ng bilis, efficiency, at higit po sa lahat ay trust o pagtitiwala. Nakikita natin na unti-unting nakukuha na XRP ang tiwalang ito. Kaya para sa akin, hindi po ito hype. Ito ay dahan-dahan pero sigurado na integration ni XRP sa traditional finance. Ngayon, bakit mas matatag ang utility kesa sa leverage? Dito po naging kontrobersyal ang panayam. Ikinumpara po ni Brad ang strategy ng Ripple sa ibang mga kumpanya na gumagamit po ng malaking leverage para mag-accumulate ng digital assets. Sinabi niya na ang paggamit ng borrowed capital o leverage ay nagdadala ng compounding risk. Kapag bumaliktad ang market, ang leverage na nagpapataas sa iyo ang siya ring magpapabagsak sa iyo ng mabilis. Yan, sa aking opinion ay napaka-importante po ng pag-iingat na ito. Ang financial engineering ay parang pagtatayo ng bahay sa ibabaw ng mabuhay na lupa. Maganda tignan hanggat hindi po bumabagyo. Pero pagdating po ng malakas na ulan, madaling gumuho. Sa XRP sa kabilang banda ay parang pagtatayo ng pundasyon gamit ang bakal at semento. Ang utility ay compounding demand. Habang dumadami ang gumagamit o users, mas nagiging kailangan ang asset. Kaya para sa akin, ito ang dahilan kung bakit mas kampante ako kay XRP. Hindi po tayo umaasa sa speculation ng mga traders lamang. Umaasa tayo sa paggamit ng mga bangko at financial institutions sa buong mundo. Ngayon, pag-usapan naman po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng 45% na paglago sa ODL. Ang 45% na paglago sa isang taon ay hindi po biro. Ayon sa mga analyst, ito ay sinyalis na ang institutional demand ay hindi lang basta interest. Ito po ay accelerating. Ibig sabihin, mas marami pang kumpanya ang nag-a-adapt sa teknolohiya ng Ripple para sa settlement ng kanilang payments. Ito po ang aking opinion dyan. Ang paglago na ito ay parang snowball effect. Sa simula, mahirap itolak ang bola. Pero habang lumalaki, kusa na itong gumugulong. Sa puntong ito ng taong ito, 2026, nakikita na natin ang paglaking ito sa ODL volume. Ang Ripple ay patuloy na nagbubukas ng mga bagong corridors para sa payment.
Kaya para sa akin, ang mensahe po ni Brad dito sa CNBC ay malinaw. Hindi tayo nakikipagkompetensya sa hype. Nakikipagkompetensya tayo para maging backbone ng global payments. Ang utility ang magsisilbing moat o proteksyon ng XRP laban sa anumang market volatility. At sa kabuuan, malinaw po ang pananaw ni Brad Garlinghouse. Ang halaga ay sumusunod po sa function. Kung ang isang bagay ay may silbi, ang demand ay darating at ang tiwala ay susunod. Ang datos po na ibinahagi ni ex-finance bull tungkol sa $1.2 billion ODL volume ay ang solidong basihan ng paniniwalang ito. Habang ang ibang mga assets ay maaaring maalog ng mga balita o speculations, si XRP ay nagpapatuloy sa pagtupad ng tungkulin nito bilang isang efficient payment tool. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.